April 12, siya, yung nanay. Di pumayag na, nagpa-check up. Yung oras na yon pala, nung chinek up siya, kaya hindi na siya nakasagot, lumabas na yung pathology test, nasa kamay na niya, umiiyak na siya na yung sakit niya, finding na cancer na, aggressive ang term. Aggressive. Stage 3. Wala daw siya sa sarili niya na umuwi. Tapos ang sabi niya sa akin, Tay, sabi niya, question ko ang Diyos. Question ko ang Diyos, sabi niya. Kasi manager yun ng Metrobank dati sa Pilipinas. Nakakaalwa ng buhay niya. Then, ako ang ginamit ng Diyos para makapag-asawa siya, makapag-pray siya, karoon sila ng anak na isang lalaki. Then, napapunta sila sa Canada, sa Ontario. Question niya, nagsaserve sila sa ibang church na maliit, hindi sa J-Man. Maliit na church. Siya yung namamahala sa women's nila. May life group din siyang hawak. Question niya ngayon, sabi niya, Tay, ba't ganun? Gumagawa naman niya. Of all the people, ba't ako? Sabi niya. Nung tinanong ko, natanggal na yung breast niyang right. Tinanggal na yung breast niyang right. Tapos, nasa schedule niya bukas ng second attempt chemotherapy. Pero umiiyak siya. Alam niyo ang word ng Lord sa akin? Sabi ko sa kanya, siguro, ang masasabi ko lang sa iyo, control ni Lord ang lahat ng bagay. Kung nasa Pilipinas ka, baka mas lalo masakit. At least somehow, nandiyan ka ngayon sa Canada, yun nga po ang aking pinagpapasalamat, sabi niya. Kasi doon daw sa Ontario, grabe ang medical assistance ng gobyerno. Sipin nyo, siya lang, may sarili siyang doktor pala na family doctor siya na naka-assign. May sariling, yung palang ganung klase ng sakit. Bago, alam mo, magse-second is, na siya, chemotherapy. Ang mangyayari pala ay, i-check yung laboratory test niya lahat bago ulit siya mag-conduct ng chemotherapy. Every session ng ganun, 12 cycle yun. Kaya sabi ko sa kanya, just hold on sa faith ng Panginoon, sa Panginoon. Tapos nagbuo kami ng GC ng mga kaibigan namin na magkakasama. We prayed together. Kagabi nag-pray kami, 11:30. Sabi ko, ang word ko lang sa iyo, anak ako, mahal ka ng Panginoon, ingatan ka ng Diyos, at pagkatiwala natin ng Diyos. Kasi sa totoo lang, honestly, pag yung mawalan ka ng trabaho, problemang kayang hindi masyadong iindahin yan eh. Yung nawalan ka ng pera, halimbawa, hindi mo masyadong, pero pagka ang nakataya, buhay na. Iyak siya nang iyak. Diyan na ako sa kanya, don't cry. God loves you so much. At alam niyo, sa totoo lang, honestly, sabi ko, ang word ng Lord sa akin, sa iyo nga sa kanya is, just hold on sa promise ng Lord. Kasi yun lang ang pwede mong gawin eh. Yung humawak sa pangako ni Lord. Sa ngayon. Humawak sa pangako ni Lord. Kaya tayo, tapang-tama na, in-exhort ko sa kanya itong teaching ko eh. Kasi sabi ko, kita ni Lord dyan, alam ni Lord dyan. Alam ni Lord yung status mo, alam ni Lord, napapanood ka ng Panginoon. Huwag mong sisihin ang Diyos kasi ang sabi ko sa kanya, ang buhay at kamatayan, buti na lang si Lord ang may hawak. Yung pagpapahintulot para mabuhay ka pa, si Lord ang may hawak. Yung pagpapahintulot para kuhanin ka na, si Lord pa rin ang may hawak. Kasi very close kami, yung mga kaibigan ko na yan, mga anak ko sa Panginoon eh. Yung isa namatay kasi ng COVID ng year 2020. Namatay yung isa rin katrabaho niya dati. So guys, simple lang. Ang pinakamahalang bagay na alam natin dapat ay ang Diyos naman. Alam ni Lord yun. Alam ni Lord yung dadaanan natin. Yung crossing ng paglakad natin na yan. Last verse ko. Sabi niya, walang mga pagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. Alam niyo yung nakakatakot na word ng muli, mananagot. Amen? Kaya tayo, let's continue na
maglingkod lang sa Panginoon. No matter what will happen, tuloy-tuloy lang. Fighting! Alam nyo, fighting spirit lang talaga ng mga Koreano. Fighting! Tayo, fighting lang. Whatever will happen, ano man ang mangyari sa ating kapaligiran, basta isipin lang natin, buhay natin, ihaharap natin sa Diyos. Amen. Amen? Kaya, of course, I heard it, nabalitaan ko rin yung situation ni Brother Randy. Kilala niyo naman si Randy. We will pray for him. Sama natin yan sa panalangin kasi nga, ayon sa kwento ni Banji, na suspected na ganun din yung kanyang situation. So let's pray. Yun naman kasi ang kaya nating itulong sa ngayon, ang panalangin. Amen ba? Amen? Praise God, tumayo tayo na. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Lord, tunay po, wala po kami. Alam mo at nakikita mo kami. Alam mo at nakikita mo kami. Lord, ngayong gabi, ngayong hapon, we just pray lumalapit kami, Panginoon. Nagpapakumbaba sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, ng matinding kilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Maging yung mga kapatid namin na nasa Zoom, Father, we just pray, O God, today, abutin mo po kaming lahat. Salamat po sa pagkilos at gabay mo, Panginoon. And today, Lord, dalangin ko, gaya ng aral